PH, miming tayo. Sa Sambales. Doon sa Emon Pulo. Dali. Medyo kapir na, ulan na. Ano ka ba? Madali naman makarating doon. Punta tayo, dali. O, sa'yo. Ano ka ba? Nanonood ka ngayon sa late hearing, no? Oo, maganda doon. Alam mo, updated ka na naman. Sa Emon Pulo. Dali. Teka nga, ito nga mga kabat na helmet, ongoing pa rin po ang Senate hearing. Hinggil naman po kay Alice Goo, Sheila Goo, no? At eto, dumating dito, Bidyo Kapor, yung mga taga Emon Pulo. Kasi di ba last Senate hearing, sabi, is Eman. Eh, di ba nung na-search din natin, Emon siya. Emon Pulo. Pero nakakaloka lang talaga dahil may ka-lookalike. Akala ko showtime na yung lookalike, Bidyo Kapor. Oh, talaga? Yes, pero bago yan, if nagustuhan mo ang videos na ina-upload namin ni Bidyo Kapor, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi ka updated. And kung gusto nyo maging member ng ating channel, i-click mo na ang join button. Ito na po yung video. Gobyerno. Ito man ay staff ng isang ahensya ng pamahalaan, politiko man ito, mayor ba to, congressman o kung saan man, sino man, sabihin mo sa amin dahil hindi kami naniniwala sa istorya na binebenta mo sa amin, hindi namin bibilhin yung mga sinasabi mo at lalo kang madidiin at sisiguraduhin ko sa'yo, Sheila, pag hindi ka nagsabi ng katotohanan, sisiguraduhin namin sa'yo ng buong Senado na mapaparusahan kang husto. Mapaparusahan kang husto. So muli, tatanungin namin, sino yung kakilala mo? Kung hindi mo man kakilala, alam mong may tumutulong, alam mo na merong umaalalay sa inyo ni Alice para makalabas ng bansang Pilipinas. Sheila, hindi ko po talaga alam. Ang ano lang kasi ang kakilala ko lang yung kaibigan po ni Alice na yung sabi niyo na maging police o kaya palang puliti, yun lang po si Mayor Dong. Yun lang po. Mayor Dong Kalugay. O yun lang po ata. Sa police, sino ang mga kaibigan ni Mayor Alice? Hindi ko po alam. Correct. I'm Yes, and Joel. just so disappointed, Madam Chair, na ayaw pa rin magsabi ng katotohanan ni Miss Alice, bagamat Sheila. Miss Sheila, bagamat hindi ko alam, Sheila, kung mahal mo pa yung sarili mo, magtira ka ng pagmamahal sa sarili mo, you owe it to yourself na magsabi ng katotohanan. Hindi ka makakalabas ng Pilipinas ng ganun lang. Kahit nakapatid mo pa si Alice Go. Hindi ka makakalabas ng ganun lang, hindi ka wala sa mga otoridad sa Pilipinas ng ganun lang. Nasasabihin mong wala kang alam o walang tumutulong sa iyo. Hindi paniniwalaan yun, Alice. Salamat, Sen Joel. Salamat. So Miss Sheila, isipin mo lahat ng sinasabi namin sa inyo habang tumatakbo pa itong hearing na ito. At magkonsulta ka sa abogado mo. Dahil yung sinabi ng AMLAC na posibleng i-sentensya sa inyo ay mula 609 years hanggang 1,218 years. Lampas-lampas sa lifetime ng isang tao. So isipin yung mabuti kung worth it na patuloy na hindi magsabi ng totoo. Speaking of Mayor Dong Kalugay, Comsec, hindi ko na itanong kanina, inimbita rin namin sila, si Mayor Kalugay. Ano pong status ng pag-imbita sa kanila? For the record. Madam Chairman, the invitation was sent and was duly acknowledged, except that for today, Mr. Mayor Kalugay is suffering from dengue and he has sent the corresponding excuse letter and medical certificate. Thank you, Madam Chair. Alright, salamat Comsec. So katulad nung kay Cassandra Leong, iimbitahin pa rin natin si Mayor Kalugay sa susunod na pagdinig ng subcommittee pag magaling na sila. I'd like to question next Mr. Raymond Ronquillo. Good afternoon po, Madam Chair. Good afternoon, Mr. Ronquillo. Kilala niyo po bang personal si Alice Go? Never ko pong nakilala, Madam Chair. O may business interests ba kayo kasama si Alice Go? Wala din po, Madam Chair. Tumanggap po ba kayo ng pondo
And I would like to remind you, sir, no, Mr. Ronquillo, under oath po kayo dito sa aming hearing ng subcommittee. Tumanggap po ba kayo ng pondo mula sa isang account ni Alice Guo? Wala po, Madam Chair. And meron ba kayong any business transactions kay Alice Guo? Again, reminding you that you are under oath, sir. Wala po, Madam Chair. So wala ring business transactions. All right. Salamat, Mr. Ronquillo. Please stay on sa hearing But, in case Madam may Chair, follow-up questions. Yes. may Anything I for the add record, po, Mr. Ronquillo? Miss Alice Guo po went to Emonpulo. I don't know po kung business transaction po yan. She went March 2023 po. Okay, so pumunta si Miss Alice Guo sa Emonpulo noong March 2023. Apo. 23. As our guest po. 23, last year. Apo. Okay, as your guest. Yes So po. may guest po, wini-welcome nyo ba at ini-entertain habang guest doon sa Emonpulo? Wini-welcome po as our guest po sa Emonpulo po. Okay, so na-meet nyo na si Hindi- Alice Guo. Hindi ko po siya na-meet pero yung mga staff ko po doon po sa resort na-meet po siya. Ganong klaseng tao na mayor noon, hindi nyo wini-welcome personally? Nasa Manila po ako, Madam Chair, at may trabaho po ako sa Manila. So, in-endorse ko lang po doon sa resort. Anong pakay ni then Mayor Alice Guo nung naging guest siya sa Emonpulo? Ma'am, nag-ano lang po sila, Madam Chair. Bali, nag-resort lang po sila, nag-swimming. And then, nag-land din po yung helicopter nila doon. And then, siguro po mga 2 o 3 balik po yung helicopter with mga bisita po nila. So ito yung chopper niya na tinanong din namin sa mga hearing ng Senate Committee on Women. 3 o 4 na beses na naghatid ng guest. Ilan ang kasama ni then Mayor Alice Guo? I can't remember po, Madam Chair, but I think mga 20 plus po sila, Madam. So marami-rami 20 plus, kaya nangailangan ng 3 o 4 na helicopter Yes po, Madam flights. Chair. Nung umalis si na then Mayor Alice Guo at yung 20 plus na guests na kasama niya, nagbayad ba sila ng bill nila? Honestly po, meron pong isang guy na kasi business ko po sa buying and selling cars. Siya po yung tumawag po sa akin. And then yun nga po, sinabi niya po sa akin na pupunta nga po itong si Mayor Alice Guo. So in-endorse ko lang po ito sa staff ko po doon. So yun po, hanggang ngayon po honestly hindi pa po sila nagbabayad po sa akin doon po sa bill po nila. Grabe, ang laki ng perang kinita nila sa Pogo, Mr. Ronquillo. Di pa sila nagbayad? Di nyo ba sila sinisingil? Sinisingil ko po yung pong kausap ko pong tao pero hanggang ngayon po Sino po yung taong yun? Siya ba ay associated sa West Cars? si JP Samson po. Siya po JP yung sa West Samson. Cars. Familiar po sa aming subcommittee at pati sa Committee on Women yung pangalang iyon, JP Samson ng West Cars. Ano po yung pakay nung party ni then Mayor Alice Guo na 20 plus na hanggang ngayon hindi pa nagbabayad sa inyo? Bakit sila pumunta sa Emonpulo? Parang siguro po to unwind po nung 2023 parang magre-resort lang po sila. So siguro po to unwind and to enjoy and bakasyon to relax po. Ang alam ko, kahit sinong Pilipino, kahit pag nagbabakasyon tayo, nagbabayad tayo ng bill. Or sinabi ba ni Mr. Samson na siya nang bahala sa bill nila? Yun po ang sinabi niya, siya na daw po ang bahala. So si Mr. Samson ang may utang sa inyo. Yes Hindi po, nyo ba Madam siya Chair. sinisingil? Sinisingil po at pinapollow up ko po sa staff ko pero up to now wala pa pong bayad po. Mga 1.5 years na po. Bakit Opo. ganun hindi pa rin siya nagbabayad? Hindi ko nga po alam, Madam Chair, pero po nagpa-follow up po kami sa payment po. Okay, good luck dun sa pagsingil, Mr. Ronquillo. Very Thank you po. able. Hindi lang ko lang alam bakit hindi willing magbayad sina Mr. Samson. But at a later time, Mr. Ronquillo, yung mga unfolding evidence na ilalabas ng aming subcommittee ay magkaklaro sa maraming bagay pa. So Yes po, Madam Chair. please stay on po. And also, Mr. Ronquillo, sabi po ng PAOK, may report na recently, more recently than itong March 2023 na isinalaysay nyo sa amin, may unverified sighting si Alice Guo sa Emonpulo. Alam mo ba kung tungkol dito sa unverified sighting na to? Honestly po, hindi ko po alam kung saan po nanggaling yung report po ng PAOK
Nagulat din po kami mga pictures na sumama po yung mga kapulisan po natin ng Region 3. 3 po silang pulis na sumama para po i-check po yung area. Kasi po ang Emonpulo po, if I may correct po, Madam Chair, it's in San Antonio, Zambales. San Antonio, Zambales. Apo, Hindi, hindi po ito Kabanggan na Hindi nire-report Kabanggan. po ng PAOK. Tapos po, ang pangalan po ng resort po natin is Emonpulo. Kasi po ma'am, ang nickname ko po is Emon, so it's not Emanpulo. Emonpulo. Apo, Okay. yun pa lang po, Madam Chair, medyo nagugulo na rin po kami sa report po ng PAOK. So yun po, nililinaw lang po namin na hindi po talaga nagpunta po doon si Alice. So yun po ba ang nakita ng PNP Region 3 nung sumama sa inyo na wala doon or wala na doon yung reported na Alice Guo? Ma'am, I think yung sinasabi po nilang si Alice Guo sightings, yun po kasing front desk po namin, kahawig na kahawig po ni Alice Guo. So, if I may po, pwede ko pong ipakita po yung picture. Okay lang po ba, Madam Chair? Actually, Madam Chair, Sen JV, doon sa for akin one sana related question. papakita, kasi I wanted to ask PAOK sana, no? Yung pong sightings na sinasabi na, ito po sa akin pong slide, nandun po yung pinadala po sa atin yung kamukha po ni Alice Guo pag malayo. So, yan po yung front desk staff ng Emonpulo. Siya So, po sa lahat ng 4 na sige photo po. na ito. Yes po, Madam Chair. Alright, Mr. Yung Ronquillo. nasa gitna po, siya po yung front desk po namin sa Emonpulo. So baka siya po yung napagbibintangan na nagpunta po ng Emonpulo. I see, Mr. Ronquillo. But in any case, I'm sure may guest records kayo dun sa Emonpulo. Merong bang any Alice Guo nung bandang August 1 or any big group of people tulad ng 20 plus na bumisita bumisita noong March 2023? Madam Chair, meron po kami mga CCTV like sinabi po ito ng PAOK. Sinasabi po nilang July 14, tina-retrieve ko po yung mga CCTV po sa resort. Willing po kaming ibigay po sa inyo para po makita nyo rin po lahat. We have, I think, mga 36 cameras po doon po sa resort. So, ilinawin ko lang din po, yung Emonpulo po, hindi po siya island. Part of the cove lang po siya. So, may mga katabi din po kaming mga resort doon. So, hindi ko po alam kung doon kung nagpunta po siya doon sa mga katabing resort o hindi. May kwento ba sa mga kapitbahay na resort na may Alice Guo o Alice Guo group na naging guest nila bandang August 1? Wala naman po, Madam Chair, pero po yun nga po yung sightings, yun po ang inaano. But I want to be clear din po, yun nga po sa report po ng PAOK na honestly po medyo nasisira po yung pangalan po ng aming resort dahil sinabi nga po 1.5 hour po silang late na hindi po nila inabutan po si Alice Guo. Ang gusto ko lang po sanang sabihin, ito po siguro yung Alice Guo kung nakita po nila doon. Kaya po, I just want to be clear about that po. Okay, noted, Mr. Ronquillo. Pero yun na nga, dun sa kahit mga kapitbahay niyong resorts, merong bang kwentuhan ng mga kapitbahay na resorts na mayroong grupo or merong mukhang Alice Guo na nag-guest kahit sa kanila nung bandang August 1? Wala naman po akong narinig, Madam Chair, tungkol po dyan sa mga ganyang kwento-kwentuhan po. Alright, salamat Mr. Ronquillo. Nonetheless, malinaw na si Alice Guo ay bumisita sa Emonpulo at some point in time. At babalikan natin ang sinabi nyo na you have no bank transactions with her. Yes po, yung sagot po ninyo ay on record, under oath. And in the future, babalikan po natin. Sige yung po, tanong na Madam yun. Chair. Salamat, Sige po. Mr. Ronquillo. Wala ngayon si Mayor Kalugay. So, dako na po tayo, at least for the chair, dun sa ating mga government agencies, no? Bago ko ibuksan yung questioning simula kay Sen JV. So, andito po ang BI. Pero ayan nga mga kabatang helmet, nagpunta naman daw kasi nung March 2023 itong si Alice Guo. At parang 3-4 na beses nagpabalik-balik yung helicopter, video ka pa dyan sa Emonpulo. Helicopter? Yes, kasi nga 20 packs yata yung mga dumalo dyan sa party. Yes! O diba? Pa-party! Oo. Pero yung sighting na sinasabi, yung unidentified
flying object. Ay, yun yung hindi sigurado if si Alice Goo nga talaga or yung kahawig nga lang yung lookalike. Pero nung March 2023, nagpunta pala talaga sa Emon Polo kasi nag-party nga. 20 packs yun At 20 packs? Tama ba yung rinig ko? Hindi pa raw yata bayad? May hindi bayad? Ano? Ba't di bayad? Yun yung sabi, parang hanggang ngayon yata sinising. Ano pera? Di ba mayaman? Hindi ko alam kung sino hindi bayad. Kasi si Sheila Goo, talagang malapit na naman siya dun sa hindi ko po alam, Your Honor. Papunta na ba dun? Pero ayan nga no, kung narinig nyo at napanood nyo, yung sinabi ni Senator Joel Villanueva, videographer, na kailangan talaga magsabi na ng totoo tong si Sheila Goo. Kasi yung ipapatong talaga sa kanyang mga kaso, naku po, hindi biro. Kakainin pa ba niya? Kaya nga, naku, nakakaloka lang talaga, no? Kahapon, may bumaba ang sugar kasi hindi nakain si Cassie Ong. Dapat ngayon kasama din dyan, videographer. At bumagsak na rin ang ano niya, BP. Pati BP! Malamang babagsak talaga ang BP mo kung hindi ka nakain, mababa ang sugar mo. Ano na? Choosy sa pagkain si Ining. Diyos ko naman. Wawa naman. Na-concern naman si Kong. Kakaloka. Pero ayan nga, mga kabatang helmet hindi tuloy nakadalo ng Senate hearing si Cassie Ong. Kasi dapat nandyan din siya, di ba? Inimbitahan na nga rin siya. Pero dahil nga may mga medical condition nga siya, dahil naman hindi na pagkain yun, ibig ko Kaya nga sabi, dadali na lang daw sa ospital, tapos may mga test, ganun. Baka kukuhanan ng RBS, o kaya HbA1c, FBS, yung mga pang-sugar na test. Tsaka ECG daw. Pati ECG, kasi nga naman bumaba ang BP. Baka maging asystolic na, asystole, Naku, nakakalo. Diyos ko naman, videographer, pero nakakangiti pa rin siya. Nangiti naman. Nangiti naman. Pero ayan nga mga bata helmet, comment mo na dyan kung ano masasabi mo hinggil sa Emon Polo. Uy hindi naman daw yan isla, videographer, sinabi dyan. Parang may mga katabi pa rin daw silang mga resort. Punta tayo doon, magbalsa tayo. Balsa talaga? Gusto mo bang anurin tayo? At ang ating comment of the day kay Nari Amaga or Naria Maga. Sabi niya, that's expected. It's a yellow Senate. Ayan Nari Amaga or Naria Amaga. Yan yung video natin hinggil naman dun sa pag-welcome kay VP Lenny or kay Atty. Leni Robredo nung pumunta sila, nag-tour sila sa Senate. Paano magiging it's a yellow Senate? Bakit yellow? Kaya nga, hindi ko alam kung medyo sarcastic or double meaning yung comment na yan. Pero ipinapaalala ko lang po sa inyo, nag-tour po sila VP Lenny dyan or si Atty. Leni Robredo kasama yung mga SK, videographer ng Naga. Baka naman kasi hindi na-inform si ate. Baka itong nag-comment na to, hindi naman na-inform. Hindi ka naman ba-inform, pero kung double meaning yan, sarcastic man yan, yun nga po, sinama ni VP Lenny or ni Atty. Leni Robredo yung mga SK ng Naga, videographer, para malaman nila. Sangguniang Kabataan. Baka kasi hindi alam ni ate. Baka hindi pa rin alam ni ate na nag-comment, diba? Ayan na, Sangguniang Kabataan po. Na para hindi puro paliga or beautification lang ng barangay ang mga pwede nilang gawing proyekto. Ito talaga ang totoong nangyayari, paano binabalangkas ng batas, ano nangyayari sa loob ng Senado. Kaya naman sila nag-tour dyan. Hello! Pero anyway, highway, salamat pa rin sa comment mo dahil kapag padagdag ng views yan. Yes! Pero ayan ang mga batang helmet, stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Stay dry dahil may dalawang bagyo pang araw po na papasok. Ayan. Tama na po muna, Lord, kasi hindi pa po nakakaahon yung iba po nating mga kababayan. At patuloy pa rin ang ating rescue and relief operation. Kasi sabi kami sa buhay yung nag-helmet na book nyo, keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Babalsa talaga tayo. Hindi na. Sige na. O sige, bangka. Hindi na.